DZBB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Narito ang headlines ng ating mga balita ngayong Martes, ika-12 ng Setyembre, taong 2017. Pasok sa paaralan sa Metro Manila at ilang karatig lugar suspendido dahil sa epekto ng bagyong Maring. Bangkay na natagpuan sa Sapa sa Nueva Ecija hindi kay Reynaldo Culot de Guzman. Batay sa isinagawang DNA test ng pambansang pulisya. Panibagong saksi lumantad kaugnay ng pagbaril at pagpatay sa isang lalaki na hininalang si Carl Angelo Arnaiz. Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Ilang grupo ng transportasyon ihirit naman ang dagdag singil sa pasahe dahil sa walang prenong pagtaas sa presyo ng langis. Itak sa riles po ng MRT Line 3. Natuklasan, mga pasahero. Naaberya na naman. Dating Customs Commissioner Nicanor Feldon kusang nagpakulong sa Senado matapos tumangking dumalo sa pagdinig. Senador Antonio Trillanes IV dumagda sa bank secrecy waiver para patunayang wala siyang itinatagong mga deposito sa bangko. Senador Risa Ontiveros hiniling na magbitiw na sa pwesto si dating o si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II matapos mabuking ang kanyang kateks. Mga bulilyaso sa Philippine News Agency sanhiraw ng cyber attack. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Super Balita sa Umaga Nationwide! Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Alas 7:19 oras sa buong Pilipinas, ang bagyong si Maring ay huling namataan na may layong 80 kilometro sa hilagang bahagi ng Daet Camarines Norte. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na 60 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 o babala ng bagyo bilang isa sa Metro Manila, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Quezon, Polillo Island, Rizal, Bulacan, Pampanga, Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan, Laguna at Aurora. Samantala, nasa loob pa rin ang teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Lani na namataan sa silangang bahagi ng Cagayan. May lakas ito ng hangin na 180 kilometro o 20 kilometro kada oras. Ngunit wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyong Lani. Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio Flash Report. Biyahe po ng PNR kansilado ngayong araw na ito dahil May sa baka rin siguro yung riles. yung dadaanan, mga kapuso. Yan, Carlo Mateo, Kaloy. Dahil nga sa mga baha na likha ng bagyong Maring at ang magdamag na puhos ng ulan, kinansila ng pamunuan ng Philippine National Railways o PNR ang kanilang mga biyahe sa araw na ito. Ito'y mula sa Laguna hanggang dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay PNR General Manager June Magdo, rated o hanggang 2.5 o 3 inches lamang ng tubig ang kanilang mga tren o yung makakaya pa ng kanilang diesel electric locomotives na bumiyahe. Subalit dahil nga sa epekto nitong bagyo, umapaw ang ilang mga tulay na daraanan ng tren dyan sa Calamba, sa Mamatid, sa Laguna at kaya't matatagalan pa upang maialis ang mga nakabarang mga debris ng baha. Hindi basta may tatawid ang mga tren ng PNR sa kanilang mga tulay dahil sa patuloy na imomonitor pa ang volume ng tubig na posibleng mag-overflow at magpabaha pa rin sa mga lugar. Idinagdag pa ni General Manager Magno dito sa Maynila, nakapagtala sila ng mataas na pagbaha sa kanilang mga riles, 3 pulgada sa Laong Laan, Sampaloc, Maynila, 7 inches naman sa Espanya at 5 inches sa bahagi ng Paco, Maynila. Habang sa EDSA ay nasa tinatayang 16 na pulgada ang baha sa kanilang riles na hindi kayang pagtasin ng PNR train. Magpapalabas na lamang ng panibagong advisory ang pamunuan ng PNR sakaling humupa na ang mga pagbaha at masigurong hindi na malakas ang volume ng baha na babagtas sa mga daraanan nilang mga tulay. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB.
nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kiniklingan, walang pinoprotektahan. Super Radio Flash Report! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Alas 7:22 ang oras sa buong Pilipinas. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at ilang karatig lugar ngayong araw na ito dulot ng epekto ng bagyong Maring. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang mga sumusunod: Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Quezon, Bataan, Cavite, Marilao, Bulacan, Maykawayan, Bulacan, Ubando, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Bukawi, Bulacan, Norsaragaray, Bulacan, Angat, Bulacan, Malolos, Bulacan, Hagonoy, Bulacan. Suspendido naman ang klase mula preschool hanggang high school sa Paumpong, Bulacan, Bustos, Bulacan. Samantala, suspendido naman ang pasok sa pribado at pampublikong paaralan mula preschool hanggang elementarya sa Naga, Camarines Sur, Kalumpit, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Pulilan, Bulacan at Pandi, Bulacan. Samantala, walang pasok yung mga kawani ng pamahalaan sa ilang lugar tulad po ng masungit na panahon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagpasya ang Office of the Executive Secretary na suspindihin ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Kalakang, Maynila, Region 3 at Calabarzon. Iyan ay kasunod na rin ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Samantala mga kapuso, puwersa ng 2nd Infantry Division nag-deploy ng rescue team sa ilang lugar sa lalawigan po ng Quezon. Alamin natin ang balita yan mula kay Rod Vega. Rod, pasok! Super Radio! Rod, Ipinakalap na nitong 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang kanilang mga tauhan sa mga lugar na apektado ng pag-ulan sa buong Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas at Quezon area. Sinabi ni Major General Roderick Paraino, Commanding General ng 2nd Infantry Division, nag-deploy na siya ng mga rescue teams sa mga bayan ng Gumaca, Lopez, Calawag at Timonan sa lalawigan ng Quezon na nakaranas ng pagbaha. Ayon kay Paraino, mataas na ang tubig baha sa nasabing mga lalawigan kaya't nandun na ang rescue teams at mga rescue equipments ng 2nd ID para sa kinakailangang paglilikas ng ating mga kababayan. Naka-standby na rin ang mga rescue boat ng 6x6 trucks ng 2nd ID para sa mabilis na deployment. Nagpadala rin ng rescue teams ang 2nd ID sa Timonan kung saan iniulat ni PDRRO Chief Henry Bucar na merong isang bus na nahulog doon. Pero sa pinakahuling pakikipag-ugnayan natin sa Provincial Director ng lalawigan ng Quezon na si Senior Superintendent Roderick Armamento, sinabi niya na walang nahulog na bus sa sabing lugar kung hindi na stranded lamang sa taas ng tubig baha. Ito, Camelo at Kuyang Joel, ay dun sa Pitogo, Gumaca Road, particular sa Barangay Biga, kung saan may hit sa 4 na sasakyan, kinabibilangan to ng 3 bus ang na-stranded dahil sa tubig baha. Na pag-alalaman rin natin kay Senior Superintendent Armamento na nailigtas na yung mga sakay ng isang pribadong sasakyan, isang bus ng DLTV at DLTV yun. DLTV. DLTV. Ano yung isa? Isang bus? Bali, 2 DLTV, isang SUV, at isang anihan bus patungo to ng bahagi ng Bicol. Kasi kanina yung report ni Dr. Henry Buzar, yung chief ng PDRRM sa Quezon, ay isang bus yung nahulog doon sa Bitukang Manok sa Timonan. Oo, pero ito'y pinabubulaanan ng region ang provincial director ng Quezon. Ang nangyari daw, itong mga sasakyan ito ay nag-divert ng daan. Ginamit nila yung Pitogo Gumaca Road, itong Barangay Biga, kung saan dito mataas ang tubig, kaya sila ay natrap doon sa taas ng tubig baha dyan sa lugar na yan. Saan? Sa Bitukang Manok? Sa may bahagi ng Pitogo, Gumaca Road, sakop ng Barangay Biga. Teka, magkalayo yata yun Pero ang binabanggit sa atin ng provincial director, negative naman daw yung aksidente. sinasabi ng nitong si Dr. Buzar. doon sa Timonan. Sige, mamaya malinawan natin yan. Pero i-double check natin yan. Kasi yung sabi ni Dr. Buzar, tumawag sa kanya, pasahero mismo ng bus. At patuloy pa rin natin yung double check. Pero ang report lang na nakuha ng police ng provincial police ng Quezon ay yung na-stranded na bus doon sa Pitogo Gumaca Road, Barangay Biga, dyan sa bahagi naman ng Quezon.
Samantala ay yung lugar naman ng itong 2nd Infantry Division, inatasan na nitong si ni Major General Roderick Paraino ang lahat ng brigade, battalion at field commanders sa sakop ng 2nd ID na makipag-ugnayan sa mga LGU dahil inaasahan pa rin mas lalakas ang ulan ngayong bago magtanghali hanggang mamayang hapon. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA, nagulat para Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Alas 7:28 na ang oras sa buong Pilipinas. Sa iba pa natin mga balita, hindi anak na mag-asawang sina Eduardo Gabriel at Lina de Guzman ang binatilyong natagpo ang tad-tad ng saksak at palutang-lutang sa isang sapa sa Gapan, Nueva Ecija noong nakalipas na linggo. Ayon kay Deputy Director General Fernando Mendez, Deputy Chief for Operations ng PNP, batay sa isinagawang DNA test sa biktima, hindi tumugma ang DNA sample na mag-asawa sa biktima kaya nangangahulugan na hindi ito ang nawawala nilang anak na si Reynaldo Colot de Guzman. Based on the results obtained, the source of the DNA profile obtained from the male cadaver cannot be the biographical offspring of Eduardo Gabriel y Santa Ana and Lina de Guzman y Dagante. Hindi siya si Reynaldo de Guzman, hindi siya yung anak nilang mag-asawa. Anya ginawa ng Philippine National Police Crime Laboratory ang DNA test kahit pa una ng kinilala na mag-asawa na ang naturang bangkay ay kay Kulot. Since it was already bloated, probably the physical descriptions were already changed. So that's why they thought that it's the body of Reynaldo de Guzman. Sa ngayon ay blanco pa rin ang mga otoridad kung nasaan si Kulot na huling nakita nila noong 18 ng Agosto at sinasabing kasama ng napatay na si Carl Angelo Arnaiz. So we'll have to ask around if there are reports that a boy his age was missing in other places, not necessarily just in Nueva Ecija, because I already asked the provincial director and apparently there was no reported missing person in Nueva Ecija. Ang tinig ni Deputy Director General Fernando Mendez, Deputy Chief for Operation ng Philippine National Police. Sa simula pa lamang ay duda na po yung mga kapatid nitong si Kulot na bangkay niya ang natagpuan sa sapa sa Nueva Ecija. Ayon kay Edgar Gabriel, napansin niya na iba ang hugis ng mukha ng bangkay ng mukha nitong si Kulot. Sa mukha pa lang, malayong malayo. Kasi ano lang yung kapatid ko medyo mahaba konti yung mukha niya. Dahil dito ay palaisipan pa rin sa pamilya kung nasaan itong si Kulot. Tinanong ko rin yung tatay ko, talagang sabi niya kung siya ba talaga yun. No? Sabi niya, siya daw. Kung hindi siya, nasaan man yung kapatid ko? Hindi nga siya yan, sana may nag-claim na sa kanya or pumunta na dito si Kulot para nagpakita ba ng ganun. Tinig po ng magkasunod na tinig po ng kapatid ni Kulot na si Edgar at si Edmond Gabriel. Duda naman ang Public Attorney's Office sa resulta ng DNA test ng pambansang pulisya kaugnay ng natagpuang bangkay sa sapa sa Nueva Ecija. Ayon kay Attorney Persida Rueda Acosta, hepe ng Public Attorney's Office, pinagulo lamang lalo ng PNP ang kasong pagkawala ni Kulot. Mismong ang mag-asawa na anyang positibong kumilala na anak nga nilang si Reynaldo de Guzman ang natagpuang bangkay. Walang sino man makakapag-identify sa anak, lalo kung ang mukha naman ay hindi nabago at hindi bloated, hindi pa decomposed. Ang makakakilala una dyan ay ang inang nagluwal sa kanya. Siyempre yung tatay. Nakakilala ho yan lalo nung makita yung kulugong sa katawan at yung peklat sa may leeg. Kahit umano ang forensic expert ng PAW ay sinabing may kulot kay Kulot nga ang natagpuang bangkay sa Nueva Ecija. Hinala niya ako sa may nagmanipula sa DNA test. Ang DNA, reliable yan kung yung specimen ay same specimen. Kapag nagkaroon po ng mishandling of specimen, pwedeng hindi po matama ang findings. Ang tinig ni Attorney Persida Rueda Acosta, hepe ng Public Attorney's Office. Isang bagong saksi ang lumutang kaugnay ng kasong pagpatay ng mga pulis sa isang binata na posibleng si Carl Angelo Arnaiz. Ayon po sa Public Attorney's Office, nakita po ng saksi na itinago po sa pangalang Joe kung paano binarel ng dalawang pulis ang nakaposas na nabaha doon po sa bahagi po ng C3 Road sa lungsod po ng Caloocan. Madaling araw po yan noong 18 ng Agosto. Pinatukan po siya nung nakaluhod na po yung binatilyo na nakapasas po. Dalawang pulis po yung nakita po, malaking katawan po, tapos army cut po ang gupit.
Naglatubano si Joe galing po sa isang party malapit po sa lugar ng mga oras na iyon. Nagtago umano siya sa likod po ng isang poste nang makita ang nangyayari. Maliban po sa binaril na lalaki, may isa pa umanong binatilyo sa loob po ng police mobile. Binuksan po yung police mobile, umilaw po ng kulay dilaw yung kotse, may nakaupo pong bata doon na iwan sa likod. Tapos hindi ko po ma-identify kung anong edad, basta pumalit lang po yung bata. Nakasikulot, no? Tinig po ng saksing itinago po sa pangalang Joe. Nais paimbestigahan ni Speaker Pantaleon Alvarez ang anggulong pananabutahe sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Yan ay matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng sinasabutahe ng mga drug lord at narco-politician ang kampanya laban sa droga kasunod ng pagkakapatay sa binatilyong sina Kian Lloyd de los Santos at Carl Angelo Arnaiz. Ayon kay Alvarez, malinaw na sadyang pinapatay na ilang grupo ang mga minor de edad. At layunin anya nito na magalit ang taong bayan sa Administrasyong Duterte at palabasin na ang gobyerno ang nasa likod ng pagpatay sa mga minor de edad. Bukod sa mga drug lord, posible mo nang nasa likod ng mga naturang patayan ng mga politiko mula sa oposisyon at iba pang kritiko para siraan si Pangulong Duterte. Alas 7:33 ang oras sa buong Pilipinas. Oposisyon, pinamamadali na ang investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings alang Gatusalan. Super Radio! Hinamon ng Magnificent 7 si Speaker Pantaleon Alvarez na pakilusin na ito ang kinaukulang komite ng Kamara para siyasatin na ang mga extrajudicial killings. Ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin, long overdue na para sa Kamara na aksyonan ang mga resolusyon na humihiling ng EJK investigation dahil patunay ito na anti-drug war ng gobyerno ay nawala na sa tamang direksyon. Pero binigyan din ng kongresista na hindi dapat mag-focus lamang ang investigasyon ng Kamara sa pinagnilalang conspiracy para galitin ang taong bayan laban sa Duterte administration. Kung ganito magiging takbo ng hakbang ng Kamara ay lalabas lamang kung gaano kapraning ang administrasyon. Hindi nagdag din ni Magdalo Representative Gary Alejano na hindi dapat itutok na lamang sa Kian de los Santos killing ang pagsisiyasat ng Kamara kundi idamay ang lahat ng kaso ng EJK. Sinabi pa ni Alejano na hindi tama na hindi pa man nag-uumpisa ng investigasyon ay may pahiwatig na agad na kagagawan ang EJK ng mga drug lords o mga politiko na gustong sumabutahe sa gobyerno. Samantala, sa isang text message na pinadala ni House Majority Leader Rodolfo Pariñas, mayroong pasok sa Kamara dahil sa hiwalay at independent sila mula sa Executive Department. Kung hindi raw madedepensa ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ang kanilang budget sa gitna ng masamang panahon, tiyak na mayroon daw problema ang mga ito. Gayunman, nasa kamay pa rin daw ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang desisyon kung may pasok o wala. Sinabi naman ni House Secretary General Cesar Pareha na naghihintay pa siya ng abiso mula kay Speaker Alvarez. Ang yung kapusalang gatos ng GMA nagulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikiligan, walang pinoprotektahan. Alas 7:35, war on drugs ng Administrasyong Duterte, hindi lisensya sa mga pulis para pumatay ng mga drug suspect na walang kalaban-laban, sabi ng Malacanang. Tuesday New, Nanay Tuesday! Nilinaw ng Malacanang na hindi nililinis ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng Philippine National Police nang sabihin nitong may sumasabotahe sa kampanya ng administrasyon kontra illegal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ang gusto lamang sabihin dito ng Pangulo ay hindi imposibleng may ilang grupo na gustong makigulo o makisawsaw sa war on drugs ng gobyerno. Walang nakikitang masama si Abella kung sisilipin din ito ng mga otoridad. Binigyang din ni Abella na hindi pa rin naman bumibitiw si Pangulong Duterte sa mga naunanan nitong pahayag na hindi niya kukonsintihin ng mga pulis na lumagpas sa dapat nilang tungkulin o umabuso sa kapangyarihan. Ayon kay Abella, hindi naman ibig sabihin na porke may war on drugs ay pwede nang gawin ng mga pulis sa mga walang kaabog-abog na pagpatay sa mga drug suspect. Iginit ni Abella na hindi lisensya ang war on drugs para gumawa ng krimen ng sinuman, pulisman o sibilyan na inilalagay ang batas sa kanilang kamay. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 News, nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Inuulit lang po namin, mga kapuso, wala hong pasok yung mga kawani ng pamahalaan. Walang pasok ang mga kawani ng pamahalaan sa ilang lugar dulot po ng masungit na panahon. Ayon po kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagpasya po ang Office of the Executive Secretary na suspindihin ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Kalakhang, Maynila, Metro Manila, Region 3,
at Calabarzon. Yan ay kasunod na rin ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kaya may maganda kaming balita sa inyo. Uy, yan. Merong bagong produkto, paring Melo, ang RightMed para sa mga taong mahapdian dyan kapag uminom na ascorbic acid kasi acid di ba? Yung vitamin C, mga kapuso. Nandito na po yung RightMed Sodium Ascorbate. Pwede kayong mag-vitamin C na hindi ahapdi ang sikmura po ninyo. Sodium ascorbate po yan. Ang vitamin C na sodium-based kaya hindi po acidic, hindi po nagpapasakit po ng tiyan. Kapag regular kayong gumamit po niyan ng RightMed Sodium Ascorbate ay makatutulong po yan para maiwasan po yung scurvy. Ito po yung isang karamdaman dahil sa matinding kakulangan po ng vitamin C na nagiging dahilan ng panghihina po ng katawan, anemia, nagdudugong gilagid, pati ho yung balat. Ang RightMed Sodium Ascorbate ay nagpapatibay din ng resistensya ng ating katawan upang maiwasan yung pagkakaroon po ng impeksyon. Kumain po ng tama, uminom po ng maraming tubig, magpahinga para maiwasan po yung impeksyon. Dagdagan nyo po ng RightMed Sodium Ascorbate araw-araw. Pag RightMed, dekalidad, GMP certified, yung mga gamot na yan, presyong abot kaya, ano ba yung GMP? Ito po yung good manufacturing practice, ibig sabihin dekalidad, tama ang pagkakagawa ng mga gamot. Husto po sa sukat. Yun, mga kapuso. Palagi ang tandaan, yung bagong produkto mula ho sa RightMed. RightMed Sodium Ascorbate. Dahil gusto ko ng RightMed, gumaling ho tayong lahat. Kung hindi ka nakapagpa-full tank, balas mo. Ay, nako. Nanlaki ang butas ng ilong ng mga motorista dahil po sa big time na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil pinatupad po ng mga big time na kumpanya ng mga langis na yan. Dinagdagan pa ng Pilipinas Shell, Petron, Phoenix, PTT Philippines at Flying V ng piso. Piso, 30 sentimo. Maawa naman kayo, hoy. Malaki, ah. Ang presyo ng kada litro ng kanilang diesel, 45 sentimo bawat litro naman ang itinaas sa presyo ng gasolina, habang 70 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy. Bakit kayo ba tagapagsalita ng mga kumpanya ng langis, ha? Parang ganon. Naapektuhan ang presyuhan ng langis tulad po ng pananalasa ng Hurricane Harvey naman ngayon na dinadahila nila, pare. Amerika yan, ha? Anak ng kamote naman, Sa Estados Unidos, naapektuhan kasi ang mga oil refinery sa Amerika. Kala ko ba sa Middle East tayo kumukuha, ha? Na siyang nagsusupply ng produktong petrolyo sa Europa at ilang lugar sa Asia. Ang bagong dagdag presyo sa diesel na ang pinakamataas simula noong December ng nakalipas na taon. At batay ho sa datos po ng DOE, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taong ito, aabot na po sa halos 4 na piso itinaas sa presyo ng gasolina habang mahigit sa 3 piso naman sa diesel. Umihirit ang grupong Pasang Mazda na magpatupad na ng dagdag singil sa pasahe. Ayon kay Ka-Obet Martin, presidente ng Pasang Mazda, nakatakda silang maghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hihilingin nila na itakda na sa 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep para na rin sa walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo. Ginawa namin pesto sapagkat ito pag-uusap. Pagkat naman po sa isang linggo, tumaas na naman yan. So this will be a consolidation between PEGIDAP, ALTODAP, and some other groups for this purpose of fare increase. Ang tinig ni Ka-Obet Martin, presidente ng grupong Pasang Mazda. Samantala, muli na namang nakitaan po ng bitak ang riles po ng MRT Line 3 kahapon. Dahil po dito pansamantalang itinigil po ang operasyon ng MRT sa pagitan po ng Ortigas Station at Show Boulevard Station bandang alas 9 ng umaga. Napilitan tuloy mag-alay lakad yung mga pasahero sa Santolan, Annapolis Station. Ayon kay Rick Inotorio, ito po yung direktor ng MRT Line 3, ang bitak sa riles ay resulta ng pabagong panahon. Pag sobrang mainit, nag-expand yung rail, yung steel. Tapos biglang umulan kaninang umaga, di ba? Parang from init to lumamig, merong effect doon sa rail, karoon ng crack doon sa tracks, which is kailangan malagyan ng clamp. Parang goma pala yun, parang goma. Tsaka hindi pala siya all-weather, no, pare? Ha? Hindi pala all-weather yung rails natin. Elastic pala yun. Elastic. Ayos kayo, ha? Nag-expand. Sa gitna nito ay nakako si Inotorio na malapit nang malutas ang mga problema sa release po ng tren at ngayong buwang ito ay sisimula na po anya ang bidding sa proyekto para palitan ng release ng MRT Line 3. Pag mag-bid po yan as early as ito pong taon na to, bago po magtapos ang taon, maumpisahan po yan.
Yun naman po ay ang pagpapalit naman po niyan is parang segment by segment. So, pero ang completion po niyan is 2 taon. Tinig po yan ni MRT Director Rick Inotorio. Alas 7:45 nakapit na sa Senado si dating Customs Commissioner Nicanor Faldon. Kahapon ay kusang nagtungo si Faldon sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Pinatawag si Faldon para humarap sa ginawang pagdinig o ginagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit nagmatigas ito at hindi dumalo sa investigasyon. Kinausap pa ni Gordon si Faldon, ngunit nanindigan ito na hindi siya harap sa pagdinig, kaya tuluyan siyang ikinulong sa Senado. I will stay in jail. If they do not want to resolve the law in the next 30 years, then I will be in jail the next 30 years. Unless they will voluntarily release me, because I have no case. They have no case against me. So I'm challenging you senators, you congressmen, file a case already. Ang tinig ni dating Customs Commissioner Nicanor Faldon ayon kay Gordon, sa ngayon ay pinag-aaralan pa nila kung saan talaga ipipiit si Faldon at posibleng ibiyahe siya sa Pasay City Jail o sa New Bilibid Prisons. Indefinite. We have detained people in Muntinlupa for 7 years. But this is not a case that I can decide on. It will have to be by the committee. Ang tinig ni Senator Richard Gordon, samantala sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na mayroon siyang matibay na ebidensya laban kay Faldon kaugnay ng pagkakasangkot naman nito sa katiwalian. Meron na kaming substantial na ebidensyang nakalap para at pinafinalize na lang namin yung draft, no? O dinadraft na namin yung complaint, no? Para i-refer sa Office of the Ombudsman yung kasong isasampa ko laban sa kanya at sino pang aabutin ng ebidensya. Pero sa kanya maliwanag na. Ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Samantala mga kapuso, alas 7:47, dating Customs Commissioner Nicanor Faldon kasama ang iba pang opisyal ng Customs irerekomenda ng Blue Ribbon Committee na kasuhan ng negligence dahil nalusutan na higit 1,000 kilo ng shabu. Nympha Rabelo, Nympha. Irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na sampahan ng kasong negligence si dating Customs Commissioner Nicanor Faldon at iba pang matataas na opisyal ng Bureau of Customs. Ayon kay Senator Richard Gordon at chairman ng komite, ang kasong negligence ay para sa nakita nilang kapabayaan ni Faldon, kaya nakalusot sa customs ang mahigit 600 kilo ng shabu noong Mayo at 890 kilos naman ng shabu noong Disyembre. Kasama umano sa pakakasuhan dahil sa kapabayaan, sina Deputy Commissioner Gerardo Gambala, resigned Customs Intelligence Chief Neil Anthony Estrella, Milo Maestre Campo na Director ng Customs Import Assessment Service at Larry Hilario ng Risk Management Office. Sinabi ni Gordon na naman ito ng preliminary report kasama ng rekomendasyong takpahan naman ng kasong kriminal ang mga direktang sangkot sa smuggling ng droga na sina Richard Chen alias Richard Pan, Manny Lee, Kenneth Dong at Mark Taguba at iba pang natukoy na brokers at fixers. Kabilang ang paulit-ulit din na sinasabi sa 8 pagdinig ng Senado pero hindi pa nagpapakita na sina alias Tita Nani, Jojo Bacod na consultant daw ni Faldon at isang Jack Baisa na retired military officer. Sa bukod at final committee report na di umani maaaring ipaloob ang rekomendasyon para sa paratang ni Senator Ping Lacson na korupsyon at pagtanggap ng tara ni Faldon at iba pang customs officials dahil dinidinig pa ito ng Blue Ribbon Committee. Samantala, kulong indefinitely sa Senado si Faldon dahil sa pagmamatigas na humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Gordon, pakakawalan lamang ito kapag humarap na sa pagdinig o kaya naman kapag nagpasya ang mga senador, napakawalan na lamang ito. Samantala, dito po sa area ng Pasong Tamo o Chinorotes sa Avenue Makati City, hupa na ang baha. Ang ulan, tumigil na pero nananatiling madilim ang papawilin. Ang nakapuso, Nympha Rabelo. Nag-uulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang pinipilingan, walang pinaprotektahan. Yung mga kaibigan natin sa mundo ng advertising, nagsa-celebrate po. Pinapaalam po namin sa inyo na nagsa-celebrate ang kanyang birthday ngayon, si Richard Montealegre. Oy, Richard! Richard Montealegre, si Tito Rich, kung tawagin nila. Happy birthday! Ng Mindshare. Happy birthday po, Tito Rich. Ang pagbati galing sa GMA at SMG Family, mga kapuso. Oy, positibong nakatanggap umano ng padulas si Big Brother. Aha, double B to Big Brother. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senado kahapon, kinilala po ng fixer na si Mark Taguba, si retired Colonel Allen Capuyan, nakabilang po sa nakatanggap ng padulas mula sa kanya. Si Capuyan alias Big Brother o Double B, ang siya ngayong Assistant General Manager for Security ng Manila International Airport Authority o MIAA. Nagbigay anya si Taguba ng padulas kay Capuyan para mapabilis ang pagpasok sa bansa ng kanyang mga shipment.
Marina namang itinanggi ni Kapuyan, siyempre itatanggi po niya yan, ang akusasyon dito pong si Taguba. Nagbigay po ako ng cheque actually na 1M. Bigay ka ba ng 1 million dito sa mamang ito? Si Tita Nani po. Si Tita Nani? Umabot pa sa inyo 1 million? Mr. Chair, I have not received any amount from that certain Tita Nani. Bahagi po ng pagtatanong ni Senator Richard Gordon kina Mark Taguba at retired Colonel Allen Kapuyan. Kwento pa ni Kapuyan, nakilala umani niya sina Tita Nani at Taguba. Ganun na rin ang isang nagangalang Noel nang humiling ng pulong sa kanya ang dating empleyado ng Bureau of Customs na si Jojo Bacud. Bakit kayo pinupulong, sir? Si Bacud ay lower classman. Ayun, lower classman ni Kapuyan sa Philippine Military Academy. You're asking for help because nagkaroon sila ng problema sa customs. So my reply is, I will look into this with no commitments. Kasi the meaning of with no commitments, hindi ako nagsasabi na, sige, gagawin ko ito, itong gagawin ko, itong gagawin ko. Tinig po ni MIAA Assistant General Manager for Security Allen Kapuyan. Maliban kay Kapuyan, muli ring nadiin sa pagdinig si Milo Maestre Campo. MM naman to, MM. Nagbitiw na direktor ng Import Assessment Services ng Customs. Pumunta po ako ng Starbucks. Nandun po si Milo at saka si Noel nag-uusap. Nung nilapitan ko po sila, hindi ako pinansin ni Milo. Sinabi lang sa akin ng Noel, doon ka muna kila tita sa Yellow Cab. Tinig po ni Mark Taguba, todo tanggi naman si Maestre Campo sa bintang nitong si Taguba. Ito silang mga tao na I don't know what they do, but it's common in customs to use name. But I did not receive any tara nor money whatsoever. Tinig po ni Milo Maestre Campo, dating direktor ng Import Assessment Services ng Customs. Super Balita sa Umaga Nationwide! Teka muna mga kapuso. Flash Report! At alas 7:52, meron na namang aberya na ang MRT Ayala Station naman ito. Ano ba ito? Nako, Mao de la Cruz, Mao. Na-perwisyon na naman ang mga pasahero ng MRT3 ng ilang minuto nang tumigil ang operasyon ng tren sa inilabas na service status. Hindi naman binaha yung Riles. Ay, hindi naman. Kasi binaha yung Riles. PNR yun kanina. PNR ba yun? PNR kanina yun. Wisit Dahil yung lumabas MRT na, mahirap na pag binaha yung release yan. Lubog na Metro Manila. Dahil nilabas sa service status ng abiso ng MRT sa kanilang Twitter account 7:23 ng umaga ng pababain ng mga pasahero sa Ayala Avenue Station, southbound. Magkaroon na naman ng technical problem ang kanilang tren. Pasok sa Category 3 ang aberya. Ibig sabihin, ang tren ay inalis sa riles ng walang kapalit. Kaugnay nito, humingi na paumanin ng pamunan ng MRT sa abalang idinulot ng aberya. Ang inyong kapuso, Mao de la Cruz, nagulat para sa Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio Flash Report! Naku, ang sarap umigop ng kape ngayon, paring Melo. Lalo na kung Copico Black 3-in-1 ang gagamitin po ninyo. Uulam ba? Lamig-lamig. Ang lamig, ang sarap pong umigop ng mainit na kape ngayon. At alam ko, yung iba sa inyo, walang pasok ngayon, pero yung iba, kinakailangan magtrabaho. At saka yung pero iba, ang sarap matulog, di ba? Oo, iba nasa kalsada. Ilabas natin ang tapang ng Pinoy. Ilabas natin ang tapang ng Pinoy, mga kapuso. Ayan. Yan, pakita mo to. Ayan. Ayan, at ayan din. Yan, ha. Ayun. Ano ba talaga? Yan. Ayan. Ito, ayun. Ayan, Ayan, makikita nyo, ha. Tastier with 25% more content. Mga kapuso, dinagdagan pa nila ng 25% ang kopi ko. Amoy pa lang, pare, buhay ka na, gising ka na. Malasahan mo pa kaya? Buhay na buhay, Diba? Mahigop mo pa kaya itong kopi ko Black 3-in-1, mga kapuso. The best po ito, naku po. Dating strong na kape, lalong naging strong po ngayon ang kopi ko Black 3-in-1. Tira mo naman ako. Sa strong coffee taste at aroma po nito, 25% more content pa kumpara sa dati nitong timpla. Boom! Boom! Gising ka! Ayun, Alam kami mainit na tubig dito eh. Andoy, hindi mo sinaksak yung ano eh. Yung ano? Ng kabote. Takuri, hindi sinaksak pare. Ano ba tawag doon? Kettle, electric kettle. Anak, mamaya, niinit pa yung tubig. Sasakaling ko itong andoy na ito eh. Coffee ko Black 3-in-1. Boom! Boom! Gising! Biyahe patungo ng lalawigan ng Aurora. Ang biyahe po ng mga bus dyan ay suspendido na. Manny Vargas, Manny!
Yan nga mismo ang kinumpirma at pinayag nitong si LTFRB Board Member Attorney Aileen Lisada sa kanyang ipinalabas na impormasyon, partikular nga na kinakansila o sinususpindi nila para sa araw na ito ang biyahe patungo ng Aurora dahil sa ito nga ang sinasabi ng Pag-asa na posibleng tumbukin ng bagyong Maring ngayong hapon. Sinabi ng opisyal na magpapalabas pa nga sila ng kaukulang pahayag kaugnay dito at sa ngayon ang tinututukan nila na masuspindi ay itong mga biyahe patungo sa dalawang lalawigan, Aurora at Quezon. Ito, Manny. Subalit ang una ay ang lalawigan Aurora. Yes, Yung kanina, inanunsyo na ni Dr. Henry Busar, although wala naman silang kapangyarihan para pigilin yan, sila ay nagbababala lang doon sa Quezon na kung pwede mga papunta ng Bicol, ay humimpil na lang muna doon sa Grand Terminal sa Lucena. 10-4, yan yung binabanggit kasi yung pinakaligtas at kumbaga yung pinakalugar na kakayanin yung buhos ng mga pasahero na posibleng ma-stranded dahil nga sa epekto ng bagyo. Pero dahil na rin nga sa ang tinataya ng Pag-asa, posibleng ito ay direktang tumama itong bagyo sa lalawigan ng Aurora, kung kaya't ang target naman ng LTFRB sa ngayon ay suspindihin muna ang operasyon sa bahagi o yung mga patungo at manggagaling sa lalawigan ng Aurora para matiyak muna ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo't bulubundukin at medyo peligroso ang mga daanan palabas at papasok ng lalawigan ng Aurora. So antabayan na namin ang mga karagdagang pang-impormasyon na ipalalabas ng LTFRB kaugnay sa bagay na ito. Ang inyong kapuso Manny Vargas ng GMA, nagulat para Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio Flash Report! Ito ang Super Balita sa umaga nationwide! Alas 8 ng umaga, ang oras sa buong Pilipinas, nagsumite si Senator Antonio Trillanes IV ng waiver para masilip ng Anti-Money Laundering Council o ng tanggapan ng ombudsman ang 12 deposito sa bangko sa ibang bansa na sinasabing pagmamay-ari niya. Ayon kay Trillanes, patunay lamang ito na hindi sa kanya ang sinasabing mga offshore bank accounts taliwa sa paratang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito ay muling hinamon ni Trillanes si Duterte na lumagda rin ang bank secrecy waiver. Just to show na wala akong itinatago, ito ay open for scrutiny. Andyan na sa kamay ng AMLAC. Ngayon, ako naman ibabalik ko kay Duterte yung hamon. Nagparatang ka sa akin, pumirma ako ng waiver, nagparatang ako sa iyo, 1 taon mahigit na iniiba mo yung usapan. Idinagdag pa ni Trillanes na nakatakda niyang sampahan ng reklamong libelo mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Within the next few days, papailan ko po ng kaso itong si Mr. Erwin Tulfo, si Miss Mocha Uson, at itong si Mr. Ben Tesorna. Kakasuhan ko sila ng libel. Hindi na pwede yung fake news. Ang tinig ni Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, mga kapuso, nilinaw naman ng Malacanang ang payag ni Pangulong Duterte na wawasakin niya si Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang naisabihin ni Duterte ay balak niyang wasakin yung mga akusasyon ni Trillanes laban sa pamilya Duterte at hindi ang pagkatao ng senador. Ayos na, nilinaw na po ni Boy Linaw. Sinabi ho ni Abella na sa kanyang pagkakaalam, merong ilalabas na tinatawag na substantial evidence laban kay Trillanes para tuluyan ang matigil ang pagputak ng senador. Nauna dito, nagbanta si Duterte na nakatakda umano niyang ilabas ang mga dokumento na magpapatunay na merong umano mga sikretong deposito sa bangko sa iba't ibang bansa. Si Trillanes ay nagbigay na ng waiver na pinabulaan na naman kahapon ng senador. Samantala, dapat magbitiw na sa pwesto si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ito ang giniit ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech kahapon matapos mabuking na tila nagpaplano si Aguirre laban sa kanya. Sa pagdinig ng Senado kung saan humarap ang isang saksi sa kasong pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos noong nakalipas sa ikalaman ng Setyembre, nakuna ng litrato ang palitan ng text message sa pagitan ni Aguirre at isang Kong Jing. Nakasaad sa palitan ng text ang mga katagang Ontiveros was able to coach witness. Her questions are leading questions. Sagot naman sa text si Aguirre, that is what I'm saying here. Very obvious. That's why let us expedite your cases against her. Sinabi ng Ontiveros na ang Kong Jing na katext ni Aguirre ay posibleng si dating Negros Oriental
Representative Jacinto Paras na miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ayon kay Ontiveros, walang puwang sa DOJ si Aguirre at dapat magbitiw na ito sa pwesto. Sinabi ni Ontiveros na patunay ito na talagang may maitim na balak si Aguirre sa lahat ng mga kritiko ng administrasyon at hindi na siya magtataka kung mayroong magsampa ng kaso laban sa kanya sa mga susunod na panahon. Ginunita kahapon ng pamilya Marcos ang ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi naman pinayagan yung mga miyembro ng media na makapasok po sa libingan ng mga bayani kasabay po ng hiling ng pamilya Marcos na gawing pribadong naturang okasyon. Samantala, bagyang namuo ang tensyon sa labas po ng gate ng libingan ng mga bayani nang magkatapat yung mga loyalista ni Marcos at mga grupong kontra ho sa diktador. Ayon po sa mga kontra kay Marcos, isang mamamatay tao ang dating Pangulo. At nang magkasigawan yung magkabilang panig, lalo pa namuo ang tensyon nang manghablot ng streamer ang isang pro-Marcos. Pabuti na lamang at hindi nagkagulo, tuloy ang umalis sa mga kontra kay Macoy bago magtanghali. Ayaw ako ni Presidential Communication Secretary Martin Antanar ang mga bolilyaso ng Philippine News Agency o PNA. Matatandaan nung nakalipas na araw ng Biyernes, nalagay na naman sa kontrobersiya ang PNA nang lumabas sa kanilang website ang artikulo kung saan nakalagay pa ang mga komento at bili ng editor sa kanilang mga writer. Ayon kay Antanar, malinaw na isang uri ito ng cyber attack at meron nilang hacker na sadya talagang pinapasok ang website ng PNA. Upang maiwasan ang maulit ang naturang insidente, sinabi ni Antanar na pinaimbisigahan na nila ito sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation o NBI. Nagpalipad ng surveillance drone ang militar ng Amerika sa Mindanao. Ayon sa Embahada po ng Estados Unidos sa Maynila, partikular silang nagpalipad ng Gray Eagle Unmanned Aircraft System o UAS drone dyan sa Mindanao para mapaigting pa ang surveillance operations ng hukbong sandata ng Pilipinas kontra sa mga terorista. Bahagian nila ito ng tinatagdag commitment ng gobyerno po ng Amerika sa gobyerno po ng Pilipinas sa kampanya kontra terorismo. Sa gitna po nito, sinabi ng hukbong sandata ng Pilipinas na sa ngayon ay nakapaloob na lamang sa 20 hanggang 24 na ektarya ng lupain ang bakbakan sa lungsod po ng Marawi. Nila limitado na lamang yung paggalaw ng mga nalalabing miyembro ng grupong Maute na nagkukuta naman sa ilang moske kasamang humigit kumulang 50 bihag. Samantala mga kapuso, militar muling inulit na hindi na magtatagal at matatapos na po yung gulo dyan po sa lungsod po ng Marawi. Alamin natin ang balitang yan mula kay Benji Liwanag. Benj, go! Malaki ang paniniwala ng militar na abuti na lamang ng 2 hanggang 3 linggo ang nagaganap na bakbakan dito sa lungsod ng Marawi. Ito ang niyag ni Colonel Romeo Browner, Deputy Commander ng Joint Task Group Ranao, matapos gumawa sila ng pagtaya dahil na rin sa matinding opensibang ipinatupad laban sa Maute, Abu Sayyaf IC. Sinabi ni Browner, mas tumitindi pa ngayon ang bakbakan kung saan naabot na lamang sa 30 mga gusali ang kailangan na lamang nilang makuha. Kapon, kinumpirma ni Browner na sa 23 mga mahalagang gusali na pinagpukutaan ng Maute ang nabawi na nila kasama ang Philippine National Police. 2 sundalo, kabilang na rin ng isang opisyal ang nasawi sa patuloy na ofensiba sa loob ng lugar ng labanan. Kabuang 147 ang bilang ng mga sundalong nasasawi, habang marami rin ang sugatan sa kanilang operasyon. Ngayong araw ay magpapatuloy ang kanilang operasyon, inilatag ang opensiba para makuha na rin ang 300 pang mga gusali na hawak pa rin ng Maute. Nakikita ninyo din sa live shot ngayon, ito po yung main battle area at nagkakaroon ng LAN dahil kanina pang madaling araw ay nagkaroon ng napakalakas ng protokol. May info akong nakuha pero ito'y patuloy na aking kinukuha pa rin yung konfirmasyon kung may katotohanan nga bang may ilang namatay na Maute, may body count, nakita ito ng militar at ito'y nakabakbakan nila kanina madaling araw. Like mo na rito sa Marawi ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa umaga, nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio! Si Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito po yung sinasabing narco-politician daw po. Ilang linggo nang hindi nakikita sa City Hall. Alamin natin, yes. Saan kaya napunta to? Hindi naman kaya nakalibya. Pero yung alam ko yung mag-anak dito,
Malis na. Nasa Canada Nag-abroad na. Nag-abroad na, oh. Okay. Si Ivan Aguana ng RGMA Iloilo. Ivan, hello. Melo Joel, hindi pa rin nakabalik ng Iloilo City sa Mayor Jed Patrick Mabilog mula sa kanyang official trip mula sa Japan at ang pinakahuli nito sa bansang Malaysia upang dumalo sa 2017 Urban Environment Accord Summit. Ay sa spokesperson o tagapagsalita ni Mabilog, sa Attorney Mark Piad, na meron pa itong isang scheduled trip sa labas ng bansa papuntang South Korea sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Dagdag pa ni Piad na pinag-uusapan pa umano ng kampo ng alkalde ang lahat ng option, katulad ng paghain ng leave of absence at paghingi ng political asylum na makapunta sa ibang bansa, pero hindi nito kinukonsidera ang pag-resign bilang mayor. Aminado ang kampo ng alkalde na ang banta sa kanyang buhay ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ito nakabalik ng lungsod sa ngayon. Ako po ngayon bilang acting mayor ng lungsod, ang vice alkalde ng Iloilo City na si Joe Espinosa III. Live mula sa lungsod ng Iloilo, ay inyong kapuso ay Panagwana nagulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Kami nagsa-celebrate ng birthday ngayon, pare Melo. Si Navy Commander Gary Tafalla ay birthday ngayon. Batiin din natin ang maligayang panonood at kaarawan na rin, tama ba? Si Jerian de los Reyes Sumayaw, tsaka si Vangeline at si Jeric Sumayaw ng lungsod ng Muntinlupa. Happy viewing po sa inyo. Tsaka si Victoria Betty de los Reyes, araw-araw po nanonood po sa atin. Ito si Kuya Magal Montealegre. Si Magal, oh. Ayan, ay, nasa farm daw siya ngayon at basang-basa sa ulan. Sa Pililla Rizal ito. Taga-Pililla. Taga-Pililla Rizal ito. At, Farmer yan, farmer. Farmer ito. Yung ganda ng kanyang ngayon. Very good, pare. Ayos, pare. Ayos yan. At ikaw ba nagpapagawa ng Baka kailangan mo ng bahay dyan sa farm mo. Oo, si Magal, no? Sa Pililla, oo, sa Rizal. Ito na uso ngayon. Bawal na laging, pare. Hindi na pwedeng gumamit ng kahoy. Ang ginagamit na ngayon, light steel frames. Ayan. Itong JMax, light steel frames, ito ang the best, mga kapuso. Ito may tatak eh. May tatak po ito, eh. Saan ba natin ba yan? May tatak po yan. JMax, ito po yung pang-ceiling. Ito po yung pang-kisame ho nila. Okay. Oo, diyan mo na ito na yung tawag dito, gypsum board. Gypsum board. Diyan mo na ituturnilyo dito sa mga light steel frames na ito. Ayan na, mga kapuso. Ito po, ito na ginagamit natin ngayon. Antigas po nito, makapal po ito. Kumpara ho doon sa ibang light steel frames, ito pong JMax, sigurado kayo sa kapalatibay nito. Yung hawak ni Melo, ayan, tinan mo, pang-divider po yan. Yan yung pang-walling, no? Yan. Always man is to ride on a horse of a snake. Hey! Ayan. Pasko na dating mo, ha? Bonus na dating, ha? Ayan, tingnan nyo, ha? Kita mo yan. Ito po, pang division. Ayun. Wall. Ito po, yung hawak ni Melo. Ito pong akin, na hawak ko, pang ceiling po ito. Ayan. Ito na po ang gagamitin nyo. The best po ito, light steel frame. So, dapat papagawa nyo po ito sa professional, ha? Pangalawa, ito po ang may PS mark. Product, ano ba tawag? Standard. Product standard mark. Yung iba wala niyan. Kasi talagang gagarantyahan sa inyo ng JMax. Sigurado kayo sa kapalatibay po dito. Ito po, gamitin nyo po. Only Brands Builders Trust. Yung JMax light steel frame. Sigurado kayo sa kapal at tibay, mga kapuso. Sports Saksi! Sports Saksi! Ito na po, mga kapuso, ang ating nag-iisang sports saksi, Rafael Nadal. Patuloy ang paghahari at naitala ang kanyang ika-16 na Grand Slam title. Galing ni Nadal. Yung comeback niyan talagang na-injure yan eh. Oo. Tapos nag-comeback, ang galing. Rafael Nadal. Ito, meron pa isang magaling. Sino ba? Pilipino to, Wesley So. Si Wesley. Sa chess. Basta sa chess. Sa chess, oo. The best yan. Pasok na sa Final 16 ng FIDE World Cup sa Tbilisi, Georgia. Chino Trinidad. Chino, good morning. Ganda itong balita na ito sa tennis. Hindi natin naibalita kahapon. Yung boxer na dating basurerong taga-Thailand, yung si Soring Rungbisay, na ngayon ang nananatiling WBC flyweight champion. Yung talunin niya na magkasunod, yung dating walang talo, 46-0 yun. Yung si Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Isa yon na boxing. Pero ito, tennis, dun sa mga mahilig sumunod.
Ganap ito kahapon habang nagbabalita tayo yung pagkapanalo ni Rafael Nadal nang talunin niya yung South Africa na si Kevin Anderson sa finals ng US Open sa New York sa loob lamang ng 3 sets. Yan ang ika-16 na Grand Slam title ni Nadal sa buong tennis career niya. Ang dupit sa buong laro ay wala anumang naging problema si Nadal at hindi natinag ang kanyang depensa sa mga serve ni Anderson. At dahil sa ikatlong US Open title ni Nadal, pinatunayan niya na wala siyang balak pang magretiro sa edad na 31 taong gulang. Matanda na kasi yan sa standard ng mga tennis players. Pero si Roger Federer, 36 yun. So dalawang tinatawag na mga thunders ang mga pangalan na lumitaw. Ngayon po, yan ang pagsasara ng Grand Slam ni Ren sa taon ng 2017. Sa ibang balita natin, nakapasok na. Ito na nga yung sinasabi nyo, sa finals o sa final 16 ng FIDE World Cup. Na chess po ito sa Tbilisi, Georgia. Si Wesley So, yung ating kapatid. Bigyan ko lang kayo ng background maya-maya, pero tapusin natin na uwi sa draw ang laban ni So kontra kay Francisco Pons para makapasok siya sa Final 16 ng World Cup Chess Championships. Si So ang kasalukuyang number 2 seeded chess player sa buong mundo at siya ang highest ranked na player na nakapasok sa Final 16 sa torneo matapos patanggal ang reigning world champion na si Magnus Carlsen. So napakalaking pagkakataon to kay Wesley So na hindi na makapasok pero makapanalo dito pong World Cup ng FIDE na ginaganap dito po sa Georgia. Ano yung Georgia? Alam mo, bahagi ito ng bahagi ito ng Russia. Pag-aaralan ko at bukas sasabihin ko sa inyo kung saan ang eksaktong lugar. Pero ang eksaktong kwento dito kay Wesley So, doon sa mga nakakalimot sa atin o yung mga hindi pa nakakaalam, ito po ay tubong Cavite. Taga-Cavite itong si Wesley So, dati nating dati nating chess player na nakuha ng Amerika bilang import. O, naglalaro po siya, nananatili siyang Pilipino, pero kinuha ho siyang import. Parang naturalized player para sa Amerika kasi wala na ho masyadong nakapaglalaro ng chess dun sa Amerika. Siguro naubos na pudpud na rin yung pag-iisip nila na nangailangan sila manguha ng mga international players para mag-form ng kanila pong tinatawag na chess team. At ang nangunguna dyan ay ang Pilipinong si Wesley So. Mga kapuso, ito po si Chino Trinidad, yung sports saksi para Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sports Saksi! Balikan natin ang headlines ng ating mga balita. Pasok sa paaralan sa Metro Manila at ilang karatig na lugar suspendido dahil sa epekto ng bagyong Maring. Tanggay na natagpuan sa Sapa, sa Nueva Ecija, hindi raw kay kulot. Batay sa isinagawang DNA test ng pambansang pulisya. Panibagong saksi lumantad kaugnay ng pagbaril at pagpatay sa isang lalaki na hininalang si Carl Angelo Arnaiz. Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanyahunan langis. Ilang grupo ng transportasyon ihirit naman ng dagdag singil sa pasahe dahil sa walang prenong pagtaas sa presyo ng langis. Itak sa release po ng MRT Line 3 na tuklasan, mga pasahero na aberya na naman. Dating Customs Commissioner Nicanor Feldon kusang nagpakulong sa Senado matapos tumangging dumalo sa pagdinig. Senador Antonio Trillanes lumagda sa bank secrecy waiver para patunayang wala siyang tinatagong mga deposito sa bangko. Senadora Risa Ontivero siniling na magbitiw na sa pwesto si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II matapos mabuking ang kanyang katext. Mga bulilyaso sa Philippine News Agency sanhiraw ng cyber attack ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Happy listening kay Virna Manuel. Si Erica Lopez ng PNP branch dyan sa Green Hills na nanonood sa atin araw-araw, Erica. And of course, si Maria Santos nanonood sa atin live from Dubai. Oo. Kita mo naman yan. Usap po kayo dyan, mga kababayan namin. Sumayin nyo ang kabuuan na mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po nyo kapuso, Joel Reyes Isabel. Radyo na, TV pa. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan sa ngalan po ni Mike Enriquez. Ako po ang inyong lingkod, Melo Del Prado, Magandang Umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Igan, hintayin nyo. Igan na upo. Super Balita sa Umaga Nationwide! Mula sa pinaka-pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Alas 8:19 na po ang oras.